Hi mga ka-perfect! At nagbabalik na naman ang Rena ng Ka-Perfectan! Let's go! So, ayun na nga mga ka-perfect. Ang content natin today is Day of Chikahan with my bestie. So, syempre, hindi lang ito ang ganap, hindi lang ito para makabuluhan naman yung pangyayari sa buhay namin. So, nag-prepare din kami ng random questions sa isa't isa. Syempre, mas nakaka-excited to. At syempre, mga ka-perfect, kakalimutan ba natin ang pinaka-importante sa vlog na to? Of course, dapat meron tayong foods para malakas ang chikahan. So, ayun yung mga ka-perfect, magsisimula na kami sa mga random question namin. At ito yung pinaka-exciting part dito sa vlog na to. Kasi maraming malalaman at maraming, paano ba? so, siya na muna daw. Ikaw muna. Okay. Ay, hindi ako pala unang bubunot. May 10 questions ako for her. Then, I have 9 question naman sa kanya. Sana all. O, may ganito Para pa may kami. bonus question. Number lang ba to? Number lang. Okay. Oh my God. Number 6. Number 6. Okay, number 6. What's the thought that always seemed to be on your mind before you sleep? Siyempre, nag-thank you ako sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko. Of course, nag-thank you din ako kay God kasi safe yung family ko. Of course, ako, yun lang po. Yun lang? Okay. Siyempre, safe yung mga mahal ko sa buhay. Yun talaga, yun yung naisip ko eh. Yeah. Okay. So, ikaw naman, it's your turn. Parang hindi naman yun. Hindi yun. Parang for the vlog. For the family talaga. Parang Okay. sobrang safe naman yung answer mo. Ay, ito. What's your biggest fear about relationship? About relationship? Ang biggest fear ko about relationship siguro is yung iwan ka kasi nga hindi ka na kailangan. Biggest fear. Laging yun. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa relationship. Totoo yan, pati totoo sa yan life. mga ka-perfect. Sobrang hirap ng ganun. Kahit sa sa lahat ng aspeto ng buhay. Wow. Totoo. Kahit sa hindi lang sa kahit sa family, sa friends, yung Yeah. iwan ka kasi, ka na. Hindi ka na nila kailangan, hindi ka na nila napapakinabangan. Totoo yan mga ka-perfect. Totoo talaga yan. So, ano naman? Parang kala mo lugi ka. Number 2. Ayusin mo yan ah. What is the best treatment you've ever received from a past relationship? Oh my God, ba't ganyan yung mga tanungan? Siyempre, hinalingan ko, B. Siguro naiintindihan ako. Pakulit ng tanong? What is the best treatment you've ever received from your past relationship? Siguro naiintindihan ako. Tapos naiintindihan yung problema ko sa family ko. Pagka nagkukwento ako, nakikinig. So, sobrang na-appreciate ko. Yung pinakamalaking bagay para sa akin. Then, syempre, respeto ako. Napaka-safe naman ng mga answer Napaka-ano ng ka-perfect nyo. Okay, Parang okay. hindi naman It's your totoo. turn. Ano ba to? Hindi pa ata, isa pa lang yung tanong ko. Uy, ba't ikaw nag-ano? Hine-check ko lang. Hindi pa, isa pa lang yung nabubunot ko. Baklang to. Okay. Siya na namili. Ayusin mo yung tanong mo. What's more important, forgiveness or acceptance? Ano mas important? Forgiveness or acceptance? Kasi parang Siguro nung before, akala ko forgiveness. Akala ko forgiveness talaga yung important. Para sa akin Pero kasi may dumating yung time na feeling mo napatawad mo na. yeah. Pero
bumabalik pa rin yung thought na hindi mo matanggap. Hindi mo matanggap yung nangyari. Pero, alam mong hindi ka na galit, napatawad mo na siya kasi alam mo na yun lang talaga yung limitations niya. Pero, hindi mo matanggap na dun lang natapos. So, parang para sa akin, mas important talaga yung acceptance para makamove forward ka sa life. Kasi kung nag-forgive ka lang at hindi ka naman nakamove forward, mas stuck ka na lang dun. Ganun. Ako hindi gaganti ako. Joke lang. Higanti ng hindi pwedeng Wala magiging masaya sa ating lahat. Hindi pwedeng wala Lahat dadalhin magsasuffer. ko. Number 5. If someone offered you a box with everything you ever lost, what's the first thing you'd look for? Sakit naman. I think, yung love ng father ko. Why? Kasi simula nung bata pa ako, sabi natin 13 years old ako, hindi ko na siya na-feel. Wala na yung communication, wala na yung pangamusta na, basta wala lang ganun. Ang nangyari na lang is, kakamusta lang pagka may gusto, ganun. So, miss na miss ko na yung dati. Hirap So, yun talaga gusto- yung gusto ko. pag sa family talaga. No? Kasi dapat sila yung unang susupport Tapos ang sa'yo. nangyayari pa sa akin ay dahil doon, parang hinahanap yung atensyon na yun sa ibang tao. Tapos yun, parang ang nangyayari, parang nag-i-expect ako ng love, ng sobra sa ibang tao. Kaya mahirap. So, ang yung first heartbreak pala yan, Is yung my father. father. So, ikaw, parang galingan mo kasi may nakakatakot dito. Okay, ito. Ito na again. What is the most embarrassing thing you've done ever? Parang, You've never done pala, sorry. you've ever done. Yun nga, yun siguro yung yung nag-beg ka. Nakakahiya kasi hindi ko naman siya pinagsisisihan na. Kasi sabi lang naman yung most embarrassing, pero nakakahiya. Nakakahiya na na kailangan mo pang magmakaawa doon sa Gawin tao. mo. Yeah. Personally, hindi lang basta through text, through chat, through yeah. call, but personally na nakakaawa na yung itsura mo, tapos naglakad ka pa sa ulan, may pa ka pa, may pa kulang na lang background music. Parang mag-goblin-goblin. Wala na kala mo nasa ka, kay drama. Kala mo may gagano ng bayo. Or, kunwari parang naupo ka kasi tapos naulanan ka. Akala mo may magaganon sa'yo. Nakot naman yung Tapos umiiyak ka pa. Kala mo naman talaga. Ilan nga yung tanong mo sa akin? 10. Laging 10. Ako, laging kulang eh. Lagi na lang kulang. Okay, 1. Number 1. What is your ultimate goal in life? Oh my God! Gusto ko yung tanang. Siyempre, maging successful sa life, of course. Tapos, mas sumawa pa yung life ng parents ko para, siyempre, yung pagka natupad ko na yung mga pangarap ko, matatrato ko, parang mabibigay ko pa sa kanila yung mga gusto nila. Yun lang. Pero yung pinaka-specific goal mo para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Pero yun din, maging successful sa buhay, maging masaya, yun lang naman yun. Yes, I need money. Money na lang mahalaga talaga. Money. Parang yun yung talaga eh. Siyempre, magkaroon ng sarili kong family. May isang tao na natatrato sa akin ng tama. Tapos, pipiliin ako hanggang dulo, gano'n. Wala ka sa kay drama, uy. Walang ganun eh. Walang ganun, B. Napaka-bitter. Ito. What's your deal breaker in a relationship? Deal breaker. Kumbaga yung pinaka-boundary ko. Talaga, hindi ko kaya ng may iba. Yan lang talaga yung pinaka ko. Yung parang masasabi kong limit ko na parang pag may ganun na is hindi ko nagagawa ng paraan. Ako din, hindi ko kaya. Ay, kaya ko ba? Doon lang sa bagay na yung selfish tayo. Oo, kasi dapat pag akin-akin lang. What do you think is your biggest weakness when it comes to relationships? To your relationships. Weakness? Mm-mm. Wala kasi strong ako eh.
Ikaw na strong. Strong, independent woman. Ano nga, meron yan. Mayroon ba? Wala akong kahinaan. Nangyari, kahinaan mo yung pagka hindi ka nabibigyan ng time, parang hindi mo na kaya. Hindi kasi pag kami mga ganun na, pas na talaga ako diretso. Parang hindi ko na siya, parang hindi ko sinasali sarili ko na, parang okay lang sa akin yung ganun. What was the first thing you noticed about me? The first thing I noticed about you, maarte. Hindi kaya. Hindi kaya ako maarte dati. Hindi, napansin ko talaga sa kanya, syempre, una mo naman mapapansin sa tao, physical appearance. Tapos badera. Sa bahay Hindi, tawag dito, sanay naman kasi ako, syempre sa Manila. Parang normal na sa akin makakita ng mga ganun, na nakasuot ng ganun. Sa kanila kasi hindi normal yun. Kaya feeling niya, yun yung unang judge ko sa kanya. Tsaka sa bahay lang. Yun. Pero una ko napansin talaga sa kanya, wow, ang ganda naman itong babaeng. Physical appearance talaga. Nung tinignan ko lahat, wow, ito yung pinakamaganda. Baka mabigyan tayo ng 10K, mama. Baka makapagbigay ng ayuda eh. Isa na lang yung sa'yo, ay. Okay. 4 pa to? 4? 4. Kinakabahan na talaga ako, mga ka-perfect. Where do you see yourself in 5 years from now? Oh my God, may asawa at anak ko. Sure ka ba dyan, Big? 24, 25, 26, 27, 29? Oo, kasi yung ideal ko eh. Pero sana, ganun. Sana, ganun. Kahit nandun ako ganun ka-successful sa buhay, basta may darating na isang tao. Like, may partner ako, tapos, sasamahan ako hanggang tuloy. Ano ka nasa K-drama? Napaka-nega, no? Pasensya na po. Napaka-nega ng kaibigan. At saka sa dami ng plano ko sa buhay, dapat maging successful ako, B. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng hindi. Ipipilit ko talaga. Ito, is it better to forget or forgive someone you once wanted? Siyempre, mahalaga na ma-forgive kasi ang pino-forgive mo naman dun yung sarili mo eh. Yung mga bagay na yung katangahan na ginawa mo. Yung mga bagay na ginawa mo. Yun yung pino-forgive mo dun eh. Hindi na tayo nakakain. Pero, pagdating dun sa forget, di ko kasi masasabing hindi din siya mahalaga. Ako naman siguro forgive. Kasi hindi naman kasi nakakalimutan. Para sa akin, hindi ko siya na makakalimutan. As in, lahat ng nangyayari, tumatatak gano'n for me. Then, pagka napapatawad ko yung tao, pag naalala ko yung mga memories, kahit bad memories pa yan, or maganda, gano'n, na lang, parang happy na lang. Smile ka na lang, then, yun. Yun eh, kasi wala ka na magagawa kasi totoo natapos naman. Hindi mo makakalimutan. Hindi naman matatanggal yung memories. Kaya lang siguro, I'm still, in the healing era. Pa rin, nasasaktan pa din. Kaya siguro, nandun pa rin ako sa parang, gusto ko na lang kalimutan lahat. Hindi ko pa kayang balikan tapos wala kang mararamdaman. Parang ang sakit pa rin kahit na maganda man yung maisip mong memories or pang. Sige, ikaw. Oh my God. Dalawa na lang yung Tatlo sa'yo. yan. Tatlo ba? Do you think there is an age where people should be settling down and why? Siguro yun, wala sa age yun eh. Kasi ang lalaki kasi, sabi natin speaking of the lalaki. Sa mga lalaki kasi yun dapat. Kasi, ang girl naman kasi, hindi din nun, parang parehas lang. Kasi parang may karapatan naman both magsabi ng handa na or hindi pa. Kaya nga yung iba, di ba, tawag dito, tumatanggi pa rin sa proposal. Kasi once na nangyari. Hindi kasi pag may time na gano'n na ready na yung guy, tapos ikaw na girl, hindi pa. So, hindi pa rin magiging hindi pa din. Ano yun? Mali. So, yun. Walang age, walang ganito, ganyan. Yan. Choice talaga yun. Choice mo kung ready ka na. So, what are some things that make your heart happy? Siguro
yung mga yung mga bagay pagka nakikita kong napapasaya ko yung family ko. Oh. Kahit na maliit na bagay, kahit na malaking bagay, basta nakikita kong nakakapag-provide ako, nabibigay ko yung needs nila or yung wants nila, masaya na ako. Kasi Totoo. kaya ka nga nagtrabaho dito Mm. sa Saudi para ibigay yung needs ng family mo. Tsaka alam niyo ba mga ka-perfect, ang mga OFW, karamihan niya, 90%, yung mga nagpapasaya sa kanila is yung mga naitutulong sa family nila. Parang pagka nagbibigay sila, mas more masaya sila. Kami. Tsaka pagka tumatawag sila sa inyo, bigyan nyo sila ng time. Kasi yun lang yung parang kahit papano, nakakapagtanggal Maibsan, ng oo. nila pagod, nakakatanggal ng pagod ng mga pag-iisip sa mga problema. Yun lang masaya na sila. Kaya wag nyo iti-take for granted yung mga bagay na kaya nyo ibigay sa kanila ng kahit papano. True. Ganun. What was the worst nightmare you had and the best dream you ever had? Oh my God, di ko maisip yun kasi medyo hindi gumagana ang aking brain. Siguro yung nightmare is about sa family ko again. Kasi hindi siya masyadong okay yung sa family ko. Especially sa father ko kasi may mga bagay siya nasasabi minsan sa akin na parang hindi ko matanggap. Parang iniisip mo na lang na sige lang kasi tatay ko siya. Pero may mga words talaga na na nasasabi yung tatay ko sa akin. So, parang pinapalagpas ko lang. Then, yung naman, yung isa? Best dream you ever Best dream had. naman is, dahil nga dito ako sa ibang bansa, so parang iba na yung life ko before. Before kasi parang may mga, kahit yung mga maliit na bagay lang is hindi ko pa na-afford. Tapos nung dito na ako sa ibang bansa, ngayon, medyo na-afford ko na, tapos nakakatulong na din ako sa family ko. So, yun. Sobrang masaya ako dun. Last talaga to, no? Oh my God. What was the last person that made you cry and why? Para narinig mo na yung tanong na yun, Ano? Bakit what? Tao siya, tao. Tao pala yun. Siguro, Dapat ho pala. yung past relationship ko. Why? Siguro kasi di ko matanggap nun. Hanggang ngayon parang may pa din na hindi ko matanggap na doon lang kami natapos. Na siguro kasi ang hirap, kaya mahirap para sa akin kasi nakapagsimula na kayo yung plano nyo, nasimulan nyo na, hindi na lang siya basta plano as in, may steps na kayo para maabot nyo yung goals nyo, tsaka yung plano nyo yun. Pero dahil sa distansya, which is, laging problema ng mga OFW. No, totoo yan. Dahil sa distansya, hindi nag-work. Hindi siya nag-work. Pero hindi ko pinagsisisihan yung sacrifices na ginawa ko ngayon. Kasi kung hindi ko ginawa yun, wala ako dito. Hindi ko matutulungan yung family ko. Ganun. At saka ang sarap sa pakiramdam na tawag doon. Yung mga pain na pagdadaanan mo, mas maging mas maging strong ka pa. Ang hirap lang siguro kasi may epekto talaga sa yung mga nangyari. Matutrauma ka. Tapos lagi ka na lang takot magtiwala sa ibang tao kasi feel mo ganun lahat kahit hindi naman. Tapos hindi mo na may balik yung dating ikaw na sobrang pure tsaka genuine pagmahal. Yun yung lagi ko na pinagdadasal ngayon na sana maibalik ko. Yung dating kung paano ko kamrato. Kung paano ko magmahal dun sa mga tao sa paligid ko. Kasi dati sobrang mapagtiwala ka, ngayon parang lahat dinadoubt mo na, lahat ng actions. Ganon, kahit na gaano pa kabait sa yung tao, So, pagdududahan mo na. Meron ka pa palang isa? Siyempre, 10 yung sa akin. 9. Okay, 9. Last but not the least. What makes you smile when you're having a bad day? Shit na yun, wala be. Alam mo na. Alam mo ba pag bad trip to? Wala na, damay-damay na lahat. Pagka bad trip ako, for example, may pera ka mag-window shopping ako. Isa yon. Masaya ako, natutuwa ako.
Then, Liin lang po na napapasaya then sa'yo. pagkatawag yung family ko, parang medyo, Hmm. maagi maayos yung mood ko. Kasi minsan niyaya ako nito, yung narikain tayo, punta tayo dito, ganito, ganood tayo. Tapos sabihin ko na wala ako sa mood, tapos wala na. Hiwalay muna kami, gano'n. Kailangan niya may para kunyari pag bad trip Oo. siya, tapos gusto mong yayain, kailangan meron kang suhol na pagkain Oo, para kailangan sumama kain sa'yo. tayo, bili niya akong dun, tapos mamaya, lalabas na. Kain tayo, pinagluto kita. Hindi pwedeng di ka kakain. Tapos mamaya, maliliit, Pagkain labas lang na talaga katapat nito. So, ayun mga ka-perfect, tapos na din ang aming nakakairitang tanong. As in, nakakairita. Nakakakabat, nakakairita. Oo, talaga. So, wala kami nakain. Hindi kami nakain ng maayos. Kasi masyadong seryoso yung tanong, di ba? Ikaw ba naman tanungin? Ang ganun mga tanungan. My God! Mga kasi may mahalo eh. Tapos yun lang po thank you so much po sa mga nanood hanggang dulo. Sobrang na-appreciate ko kayo. At dapat manood kayo. Hindi kayo pwedeng hindi niyo pwedeng skip yung vlog ko. Dapat manood kayo hanggang dulo. Kasi marami kayong matututunan. Walang kwenta. Joke lang. So ayun mga ka-perfect, thank you so much. And also don't forget to like, Share. and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much. Bye!